Welcome to Mount Victoria Lookout! Sa mga bookworm natin diyang viewer. Tingnan nyo, nagkababa yung mismong driver. So ito, pwede siya ha, traveler friendly siya. Pinaka nagustuhan ko po talaga ang service ng Haka House. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, ngayon po, papunta na tayo ng Wellington. And this is the final episode of our New Zealand travel series. And now, tingnan nyo, nandito tayo sa bus stop. Sasakay tayo ng bus number 1. Pwede nga Sunshine Bay or Remarkable Spark. Yun, from here sa Queenstown City Center going sa mismong Queenstown Airport. Papakita ko sa inyo yung lahat later. And tignan nyo naman ngayon, medyo tag-ulan po, opo. And foggy, I mean mababa yung ulap, ayan. Kaya at least, di ba, maswerte tayo sa part na yun. And also, gusto ko lang din i-share na sayang, kasi alam nyo bukas magi-snow dito based sa weather app. So hindi natin naabutan yung snow dito sa New Zealand. Sayang. So dito yung bus stop guys, sa area na to. And ayan yung super liquor na binabaan natin. So sige nyo dito sa likod, ayan lang yung hotel natin, no? Mipad, nakikita nyo. So if ever kung maghahanap kayo ng hotel, perfect option to kumpara doon sa una nating hotel na Copthorne. Kapag ka napanood nyo yung previous New Zealand playlist, mas maganda tong hotel na to. Kasi nasa baba na siya. And also, kung hindi nyo pa napapanood, pa-plug ko dito yung screenshot ng playlist. Panoorin nyo yan. Madami tayong pinuntahan dyan. Pinuntahan natin yung Auckland, Rotorua, Christchurch, Queenstown, tapos Mount Cook. Napuntahan natin yan before. So, play nyo na lang yan. And also, panoorin nyo din yung whole travel series natin ngayong part or ngayong ngayong time naman na to. So, this is our maleta. Napakatibay po niyan, guys. Ayan, World Traveler. Tapos may strap tayo. Pwede kayong bumili niyan sa The Travel Club. Madaming branches yon. Tapos ito, yung B-card. So, basically, parang ang babayaran lang natin is $2 sa puntang airport. Diba? Mas tipid kapag ka magbabas tayo. Say, for example, kung gusto nyo mag-Uber, ganyan. Medyo pricey yung Uber, opo. So, ang babayaran kapag ka-Uber, nag-check ako from Mipad, yan, from dyan, going sa Queenstown Airport is 44 New Zealand dollars. Kumpara nyo sa bus na Uber, di ba? So, dito tayo sasakay sa ganyan, sa Sunshine Bay. Pero pag ganyan yan sa pag ganun tayo. Ito yun guys, Sunshine Bay, to Remarkable Spark. Basta 1 ang sasakyan natin. Wag 4 and wag 5. Kundi 1. Ang dami namang biyahe, hanggang 12:07 AM. Tapos yung unang biyahe, 12:37. Ano to, 24 hours! Tayo na tayo ngayon, guys. And papunta dun sa Queenstown Airport. From dun sa Stanley Street is 11 stops. Ayan. Yung iintay natin. Okay, we're here guys, Queenstown Airport. So, sa departures tayo. Let's go. O, diba? E then, nasulit natin yung card natin. Mag-check-in na tayo. So, ang flight natin, meron layover sa Christchurch kasi yan yung mura. So, Queenstown to Christchurch, Christchurch to Wellington. Okay. Continue. 1. Okay, got it. Are you carrying any of these? No, I'm not. Yung E. View or change seat for display. Check nga natin. Ano ang letter E? Ayan, may mga ganyan. E. Dito ko gusto sa merong window. Baka meron pa dun sa kabilang side. Yan. Okay na ako dun sa window. 15 tayo. Ano mas lucky? 15, 16? Sige, 15 na lang. The next flight naman. Puro middle. Ayoko ng middle. Wala bang ano? Pinaka-ayokong seat guys is middle. Share ko lang. Ay, lahat middle. Ala, walang choice. Okay lang, 55 minutes lang naman. Christchurch to Wellington. Okay. This is the bag tag. Tapos yung boarding pass. Let's wait. Tanananan. Okay. Yan. Yan guys. Na-bag drop na natin. Bye, maleta. See you sa Wellington. Ito guys, itsura dito ng departures area. Actually, arrivals dun. Gumanyan din tayo nung una, diba? Lunch na tayo, guys. At parang ang gusto ko, itong meron dito ng Japanese restaurant kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Kailangan ko uminom ng gamot. At alam nyo naman, if ever may lagi kayo nanonood, hindi ako umiinom ng gamot hanggang hindi pa ako kumakain. Ito guys, ang food natin. Binili natin dito sa Hikari Sushi Bar and Japanese Cuisine. So, isang mainit na ramen para sa napakalamig na weather. Umuusok, nakita naman sa aking face. Parang lasa siyang mami. Pero okay lang. Kailangan natin to para, alam mo yun, uminit ang ating lalamunan at laman-laman loob.
Kung i-rate ko yung lasa niya, tapos yung mismo mga meat na sa loob, 7.5 out of 10. Honest lang po. Tapos noodles, oh. It's giving mommy. Okay guys, first flight, Queenstown to Christchurch. Let's go. Guys, we're back dito sa Wellington. Yan, dito na ngayon tayo sa airport. Sabi, ang lawak pala ng arrivals area. Wait, dito? Baggage claim, ano? Okay. Wala kasing katao-tao. Ito sarado na lahat ng mga things here. Tapos ngayon po is 8:31 PM. Ayan, nandito na naman tayo. Sa area na to. Guys, if ever kung first time nyo pong mapanood tong mismong vlog natin, mayroon akong ginawang buong New Zealand travel series. At yung episode 1 and episode 2, finiture ko yung Wellington para meron kayong mapanood na mas mahaba at mas komprehensibo pa. Ito pala yung Mamma Mia. Actually guys, may nag-i-invite sa atin dyan. August 13 to 31 pala. Ito noong unang part natin dito sa New Zealand. Akala nila nandito pa tayo noon, pero doon kasi yung date na invite nila. So, bukas naman, meron din tayong ganap. So, kung sino po yung nag-invite, invite niyo po ako ulit. Baka po maisingit natin bukas ng gabi bago po umuwi. Yan naman tayo dito sa Windy Valley. Ang lugar na kung saan mas mahangin pa sa pinakamahangin na tao yung lugar na to. Super! Like literally. Ito po ang mahalaga naman dito sa Wellington. So, itong snapper card natin. And need to na itap kapag sasakay tayo ng Airport Express. Aliramada by Windham kasi tayo. Doon tayo sa hotel na yun. Off muna natin yung wifi. And so, Airport Express. So, meron tayong 4 stops. 17 minutes. Doon tayo bababa sa Courtenay Place at St. James Theatre. So, tatawid tayo doon ng Airport Express. Sa side na yan. So, Airport Express leaves every 15 minutes. Special fares apply. Doon daw natin tong color asul na to. Kaya nakalagay, bus to city. Sabi, ang lamig talaga. Like, literally. Yan. So, ito 3 minutes. Ay, na pala. Ito na mismo. Nag-iintay lang na mga sakay-sakay. Yan. So, guys, tinanong ko sa mismong driver. Itatag off natin mamaya yung card natin. So, tap ulit. Ayun guys, ibinaba na tayo ngayon dito sa St. James Theatre. Yan, this one. Ngayon maglalakad tayo papunta sa hotel. In fairness, buhay naman pala pagkagabi. I mean, noon kasi, di ba, hindi tayo gumuwi dito sa area na to. Buhay siya pagkagabi itong Wellington. Pero tahimik pa din. Like, meron ako mga napanood na mga TikTok trend. Sa mga taga New Zealand po dyan, hello sa inyong lahat. Madaming mga nanood ng New Zealand vlogs natin. Kaya I really appreciate it na mga taga New Zealand lalo. Tapos, meron mga... Kasi kapag kunyari po nasa ibang bansa kayo, yung FYP nyo sa TikTok, yung mga post na galing New Zealand. So, meron mga OFW, may mga lokal dito na nagpo-post sa TikTok. Tapos, meron silang parang meme or trend na pinopost na kapag 9 PM sa Pilipinas is maingay na maingay pa. Pero dito pagka 9 PM, super dilim na. I mean, parang kasi yan, close na. Which is, I think, that's true. So, to be honest, guys, pa-9 na eh. Yun na. Sabi, namimiss na kita, milk tea. Ang tagal ko nang hindi nakakainom, pero pasensya na. Siguro once a month na lang. Naalala nyo, sinabi ko sa inyo, iniiwasan ko talaga siya, guys. Kasi parang alam nyo, parang feeling ko din ha, sa mga may alam dyan about sa skin, ang napansin ko kasi, aside from gusto kong iwasan siya because of sugar thing, is kapag ka nagmi-milk tea ako, parang kinabukasan na after 2 days, nagbe-breakout ako. Gets nyo yun? Kasi diba lagi ako nagbe-breakout, tapos inisip ko, hala, hindi ako nagmi-milk tea. So, parang baka nagiging isang factor yung pag-milk tea natin sa pag-breakout natin. Pero tingnan nyo yun, diba? Para tayong pimple. May mga time dito, pero cute-cute lang. Oo. Meron to, ano to? Burger Fuel. Wow, ang tahimik dito sa area hotel natin, ha? Ang dilim, ha? Ang dilim, Lord. Lord, ang dilim na sa dulo, ha? Parang wala man lang katao-tao. Ang dilim. Ang dilim dito sa hotel natin ngayon, ha? Oh, may church! Puntahan natin yan bukas! Meron ding laundromat! Kaya lang, pupunta pa tayo dyan. Yung pag-uwi natin sa Pilipinas, meron tayong pahinga ng August 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tapos sa 27, pupunta na tayo ng Japan! Because of the Creatorverse! Makikita nyo na naman ng mga iba't ibang travel vloggers sa ating vlogs. Nyo guys, ang napansin ko lang din dito sa New Zealand, not only here sa Wellington, in general, wala silang security guards. Correct me if I'm wrong sa mga taga New Zealand na Pinoy na makakapanood nito sa comment section. Pero, grabe ang tiwala ng madlang people dabber cards.
Dito, wala man lang nagbabantay kapag kagabi sa mga bangko. Sa atin kasi di ba meron mga security guard. Dito wala talaga. Isang buong area yan, wala yung security guards. Yeah, ito na, nakikita ko na yung Ramada, guys. Ayun na, Ramada by Windham. Yan po ang ating hotel sa last leg ng trip natin dito sa New Zealand. Let's go. Check, check, check. In. Sa Ramada ako ng Ramada sa inyo. Microtel nga pala yung binok ko. Ang nasa utak ko by Windham. hindi Ramada. Hindi Ramada. Tingnan nyo, naglalakad pa tuloy tayo. May 300 meters tayong lalakarin. Grabe, alam ka pa. Anong katoo-too, ha? Ako namang safe dito, Lord, sa New Zealand. Pero grabe, wala man lang kayong pinapakitang tao sa akin kahit isa. Yung mabait po. Grabe. Umuulan pa, guys. Sina-challenge tayo ni Lord. Microtel. Lord, padatingin nyo lang ako sa mismong hotel, saka magbugso ang ulan talaga. Finally, nakita ko na yung Microtel. Wala man lang kailaw-ilaw. Alam nyo guys, ang atake ng mga establishments dito, sarado yung mismong baba kasi gabi. So, hindi dito bumubukas yung pinto. So, ang mangyayari, magdo-doorbell pa tayo, makikipag-usap tayo sa CCTV, pakikita ko. Magdo-doorbell. Dito ba? Ah, automatic bukas dito. Sa Ramada, hindi. Yan. Self-check-in. Galing. Ito check-in. De Guzman. Paul Ivan De Guzman. Ayan, looking for reservation. Opo. And, buti, ayan na. I-insert at top ng card. Hey, ayan na. You're checked in. Printing the receipt. Your room number is printed in the receipt. Okay. Let's make your key. Saan yung key lalabas? Saan lalabas yung key? Ito. Clear niya, nagpapanik agad. Only one? It's okay to. Give me two. Make another key. Ayan. Pwede naman palang mag-make ng another key. Pwede 3? Pwede 3? Wala. Hanggang isa lang. And so, nakalagay dito, room number is 207. Tapos, ito yung key card. Galing, mag-iba. So, umakyat na tayo. Opo. Ayan. Sa second floor. Alam niyo, first time natin, guys, mag self-check-in. Usually, kasi merong mga laging tao sa reception. Dito, first time. Kaya ako na ng onte, na alarma. I mean, ala lang, parang first time, as a first timer na nag-self-check-in. Di ba nakikita nyo, hindi tayo nag-self-check-in before? Yan, so sa 207 tayo. 207. Grabe dito, walang tao. 207. Ay, sa kabila pa. 207. Ito agad. Malawak pa ba? Ang dami, Nakakatakot. 207. Yan. Okay, so now po, magsimula na tayo sa room tour. And bago tayo magsimula nga pala, sasabihin ko na yung price. Ito po, 6,709 pesos natin na book, 3 days and 2 nights, okay? And ang nabook natin is queen bed. So guys, internal room, wala palang window. Itong nabook natin, na-overlook ko yung part na yon kasi usually di ba lang tayo ni-check ng may window. If ever kung interesado po kayo, Microtel by Windham, yung link ilalagay ko sa ibaba. And if ever para maka-discount kayo, you can use my code para magkaroon kayo ng discount. Opo. Super simple lang guys ng ating room. Ayan, pagpasok yan na makikita nyo, hindi na siya depower ng electric. Ano yun yung parang key card, ganun sa mismo wala nang ganunan. So may sabitan dyan, dito may table, tapos mayroon dyang tea, coffee, ayan, electric kettle, may TV, and meron ditong refrigerator. Tapos, ayan, meron dyang mga trash bin, upuan. Ito yung itsura yung akala ko window. Wala palang dingding ito, opo. I mean, may window siya, guys. Papakita ko pala sa inyo. Ayun, nasa taas. Bukas ng umaga ko ipapakita kasi naaangat siyang ganun. Kasi kanina meron akong kiniklik dito. Biglang bumukas yan eh. Papakita ko mamaya sa inyo. Tapos, ito yung pinaka-bed natin. Super simple lang na bed. Ayan. Malaki. Mayroong 5 pillows. And meron dyang bedside table. And dun din sa side na yun, meron dyang socket. And also, meron din doon. But again guys, magdala kayo ng travel adapter para po magamit niyan, okay? Tapos, dito po sa side na to, andyan po ang air condition unit. Pwedeng gawing heater yan at pwedeng gawing cooling-cooling yung epekto, ganun. And ito po ang pinaka, toilet. So, ayan. Meron dyang, tawag doon? Door yung shower area. Buksan natin to para maliwanag. Diba? Maliwanag. Opo. So, yan. And, meron dyang sink. May extra dito table para pwede ilagay dyan yung mga toiletries na baon nyo. So, ayun yung bowl. Again, wala siyang bidet. Buti na lang may bidet tayo. Tapos, ayun yung tissue. Grabe naman ang tissue naman ito.
Ang liit-liit naman. Pero buti meron dito tissue. Ayan. Ang galing sa ilalim. Andiyan na yung ano, pang plansyahan. Tapos ayun yung plansya. Kikita niya ba guys? Ayan. Nakalagay na dito. Ang galing. So basically, yan lang po ang ating room. Super quick tour. Guys, mag-intro na ako dapat kanina sa labas. Bumalik ako ulit dito sa room para ipakita sa inyo tong feature na to. Hindi ko to naipakita. So meron palang pailaw dyan, kaya mas maliwanag na. Tapos nakikita niya yan. Tingnan niya. Message dito. Oh. Di ba? So, nabubuksan pala yung blinds. Kagabi kasi, gabi tayo dumating, kaya hindi natin nakita yan. So, if ever kung gusto niyo ng natural lighting, pwede yan. Pero ako, I reco na, syempre, isara niyo yan. Baka mamaya may tao dun sa taas. I mean, overthinker lang, ganun. Wow. So, ito itsura niya kapag ka morning. Merong Vivian's Cafe. Hello. And bar. May pa-breakfast palang atake to. Hey, Sunshine! Wellington! I'm back! We're back! Ay, ang galing! Medyo maingay pala dun sa side na yon. Tignan nyo. Ito naman tayo, Wellington! Oh, mag-aaway na naman tayo sa hangin! Hindi ka tumigil. Hindi ka tumigil, ha? Meron din pala dito guys, flamingo. So parang lime doon sa Christchurch. Pwede natin i-try yan pag may tayong patay later. Alam nyo guys, feeling ko yung ganitong klaseng mic, masusulit to sa mga vlogger kapag ka nandito kayo sa Wellington. Kakailanganin nyo talaga to para talaga walang umaano sa inyong hangin. And also, nasabi ko na din sa inyo to before, uulitin ko lang ulit. Dito po sa Wellington, kahit lakad-lakad galore lang ganyan, pwede nyong maikot. Ganon. Kahit hindi na kayo mag-bus, i-bus nyo na lang yung mga medyo malalaya para mga Weta Studio, ganun. Bali, mga ibang kainan dito guys, sarado pa. Kasi usually, pagka nag-check ako sa Google Maps, nagbubukas sila 11 a.m. Yung kasi is 10:46 pa lang. So alam nyo, ang pinag-iisipan kong kainan ngayon is shushu, o parang chuchu yung spelling. Nanonood akong TikTok, shushu basa nila, so ginagaya ko. Tapos yung isa naman is 11:54, 56, parang Italian restaurant, ganun. Kasi for today's video, 2 beses lang tayo kakain, di ba? So, pinag-iisipan ko mabuti kung ano yon. Pero kasi sa bandang gabing part, parang gusto ko dun sa Mount Vic Chipery. Kasi madami nag-reco sa atin na doon masarap yung fish and chips. And parang for me, yun ang gusto kong kainan natin before we exit. Tingnan nyo kung gaano kahangin dito. Kahit yung mga signage, talagang nagmamaingay. Ayan pa, tignan nyo. Galaw ng galaw. Grabe naman ang mga steadying items dito sa Wellington. Alam nyo, like literally, na-appreciate ko ngayon yung weather dito sa Wellington kasi tingnan nyo, may nakikita akong blue sa ulap. Noon kasi talagang wala, guys. Very cloudy, very windy, very drizzle. So we're here, guys, sa tinatawag na Courtenay o Courtenay Area Street Plaza. What I call this, kung ano pa man yan. The right one pala is place pala, hindi pala palace. Nakita ko ulit tong Mamma Mia, here we go again. Turning on the tag to titty. Hinigil ako ng mga tao. Nakakatawa. Niningiti ko lang pero nahihiya ka ngayon, nakatingin sila. Kamusta ka? Ha? Oh, ba't tumatakbo ka? Baka gusto mo habulin kita. Ito guys kapag ka po magko-cross kayo sa street, always click this one. Okay? Baka mamaya kasi sa mga hindi pa po nakakapanood ng mga previous vlog, hindi niya pa po alam, click this para mag-signal na merong tatawid. Again, sa Cuba Street, wala pang gaanong tao. Kasi nagsisimula pa lang ang araw nila ngayon for today's video. Wala pa dito yung kumakanta. Diba? Alam nyo, sa mga taga Wellington or sa mga taga New Zealand dyan, meron kasing mga nag-comment before sa second episode natin sa Wellington. Parang sinasabi nilang gano'n, diba sinasabi ko na parang tag-ulan yung punta natin, madaming sarado. So sinabing gano'n, medyo malas daw yung punta natin kasi hindi daw sunny. Kasi meron daw kasabihan, nothing beats Jet to holiday. Nothing beats sunny day in Welly. Ano yun? Guys, if ever nga, comment down below. Nakalimutan ko kung ano. Ayan guys, yung pupuntahan nating 11:54 Awesome Sauce Pasta Area. Wala pang tao. Guys, grabe yung punta natin. Tingnan nyo yung 1154 Pastaria. 11 AM yung opening. Tingnan nyo kung anong oras na. Wait. 10:58 sakto. Hindi parang masarap tong pastahan na to, I mean, itong pasta na to. Ang daming toppings. Pero parang this one, gusto ko din talaga. Ang pangit naman ng dala-dalawa guys yung kakainin natin, di ba? Oh my God! It looks yummy at parang ano din, mahal din, ganun.
Nakakahiya ng pagtungtong ng 11 a.m. Bigla tayo papasok sa loob. Ayun na, 11 na yun. Guys, tignan nyo, tayo ang kauna-unahang customer for today's video dito sa 11:54. Ayan guys, yung mga pasta. Ang daming pasta, like literally. Tapos guys, tignan nyo, may deal sila. $12 lang, pasta with select sauces. Kaya lang, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Eh, anong oras pa lang? 11:02, diba? So, hindi tayo pasok. So guys, I end up ordering yung fettuccine carbonara. Tapos with mushroom. Yun yung nakita natin sa Google Maps. Hindi pala siya truffle. So, yun pala yun. So, $30 po yung biniyaran natin. Grabe, unang meal pa lang ulit dito sa Wellington po. Opo, 1,000 pesos na naman plus. Okay guys, ayun na, dumating na yung order natin. Itong carbonara. Ayan, nakikita nyo ba? Ang init sa kamay, opo. Pero ayun na, tignan nyo, it looks really yummy. And also, meron sila dito pang ganito, pa chili oil. So kung gusto nyo, yan, maglagay lang kayo. Tapos, meron din sila dito pa water. And ang amazing nung ganito nila, meron dong area sa side doon, which is, andun yung mismong gripo, re-refillan mo lang. Talaga kasing tap water lang ginagamit nila dito. Tapos may salt, tapos may pepper. Yan, okay, let's eat. Okay, let's eat. Wait, picturean ko pala muna. Siyempre, ganyan lagi. Pipicturean muna before we start. Teka. Ta. Ganun lang. Pero, gusto ko munang lagyan ng pepper. Wala, gusto ko lang merong ginaganyan. Kahit ano naman na siya. Mema lang ako. Pero hindi tayo dun muna kakain. Sa ibang side. Mukhang masarap guys. Alam niyo yung tipong parang nakakatakam talaga siya, like literally. Ayan, again. Ang sarap. Ay, ang sarap nga. Ang sarap. Kaya pala talagang pastaria na lugar to. Ang sarap. Guys, ang sarap ng carbonara. Ang creamy. Try natin yung merong chili oil. Lagyan natin ng mushroom. Let's eat. Perfection. Guys, 10 out of 10. This one is Ivan DJ approved. Tapos na tayo guys kumain. And ngayon pa lang, inuulit ko sa inyo, puntahan niyo, napakasarap ng pagkain doon. And now, pumunta naman tayo nasa Wellington Cable Car. Sana bukas siya. Manifesting. Wow, manifesting. Pero kasi sabi naman, bukas naman daw. Sabi sa Google Maps and also, di ba nga before nagpunta tayo dito. But before that, dadaan muna tayo sa Willis Lane. Di ba naalala nyo dati, dinaanan natin yon. Eh, hindi tayo bumaba. Kasi underground food spot daw siya. Papakita ko lang din sa inyo, hindi tayo kakain. Yuba Street. Grabe, no? Ano ba, Lord? Ibig sabihin ba nitong Cuba Street na to, eh, pinapupunta mo akong Cuba? Well, lahat na lang may meaning, eh, no? So, guys, mayroon tayong friend. Kaya lang, taga dito siya sa Wellington, but nasa Queenstown siya ngayon. So, nagkasalisi kami. Noong nagpunta tayo ng ibang lugar, andito pa siya sa Wellington. Noong nandun naman tayo sa Queenstown, nasa Queenstown na siya. Ganyan. So, nagtanong ako sa kanya, bago tayo umalis dito sa New Zealand, saan may the best matcha? At ang sinagot niya is Swimsuit Coffee. Swimsuit Coffee daw. So, sige, magpunta tayo doon. And hindi naman tayo nag-drinks. So, daanan muna natin siya. At least madami tayong maiikot dito sa ating last full day. And guys, Swimsuit Coffee. Grabe, ito na agad tayo. Napakabilis, opo. Hello, one takeaway matcha. Do you have iced matcha? Iced matcha. Thank you. So guys, $8.10 yung biniyaran natin. So basically, 280.09. Nag-chat na sa atin yung GCash. And yun. And nakapag-matcha ba tayo dito sa trip na to? Parang hindi, ano? Ay, hindi! Second matcha na pala natin to. Akala ko first pa lang. Ang first matcha pala natin sa Boatshed Cafe sa Queenstown. But it's okay. Diba? At least. Tapos guys, tinanong nila ako, is it okay if we add maple syrup daw? Sabing ganun. Which is siguro yun ang secret ingredient nila dito. And guys, thank you so much! Thank you! Ayun yung matcha natin. Bago tayo magpunta dun sa mga sinasabi ko sa inyo, let's have a sip first. Sabi kasi ni Martina, yung friend natin na taga dito, meron daw siya nasasarapan pero outside ng city. Pero dito sa city, yung mga friends niya here, sinasabi ito daw masarap. So sa mga taga Wellington dyan,
Kung kayo po ay nanonood, ito po ba ang best matcha place sa inyo dito sa city? Or baka meron pa? I-comment nyo lang sa ibaba para po pwede nating puntahan. If ever, babalik tayo sa New Zealand ulit soon para mag-jump. Going naman sa ibang lugar. Gets nyo yun? Yee! Ayun, sarap nga. Iba yung, masarap siya pero guys, ibang take. Hindi tulad sa mga matchang napupuntahan natin sa Japan at sa mga ibang bansang matcha. Parang may something na lasa na hindi ko ma-explain. I know na may milk tapos matcha pero meron pang something. Yung ba yung epekto kapag hinalo sa maple syrup? Pero ang sarap. I-rate ko siya ng 9 out of 10. Guys, nadaanan ko lang tong Unity Books. Then, naisip-isip ko na ipakita sa inyo kung mahilig kayo sa libro. Napakalawak, like literally. Lawak guys, oh. Diba? Daming libro dito. Sa mga bookworm natin dyang viewer. Daming ditong magugustuhan nyo for sure. Daming all about history, science, anthologies, fiction. Ano, pakialamero? Ay, hindi. Ano yun? Pakimero pa? Pakimero? Check natin to. Love and Marriage. $31 yung book. Nakakatuwa. Ngayon ako nakapagpakita sa inyo ng book. Store din mismo. $38 tong ganito. Ayan, meron pa ditong biography, film. Nakakatuwa. Ang daming bukas ngayon sa pagpunta natin. May architecture. Ayan guys, architecture. This one, art in residence. Ang bigat. Sa maleta, ang laki na ganyan. $80. Ayan. I'm sure matutuwa kayo dito. Tapos meron ditong area, siguro dito yung kapag ka-book signing, no? Pang health, feminism, LGBT, travel writing, travel guides, staff picks for kids. Kung gusto niyo ng for kids. So, magkano usually itong The Giver? $20. Tapos English siya, guys. Yung mga iba natin kasi napupuntahan, ibang language eh. Naalala nyo? Doon sa Vietnam, merong book street doon. Pero puro mga Vietnamese kasi sulat. Yan, ang luwang. Puntahan nyo guys, Unity Books. Ito guys, yung Willis Lane. Baba tayo. So, ayan, tignan nyo. 11 a.m. yung bukas hanggang 9 p.m. yung earliest, 10 p.m. yung latest. Let's go down! Oh, sa baba talaga siya, oh. Atake to. Okay, so ganito yung itsura. Parang parang wala namang tao gaano pa. Siguro kasi kaaga. Ito may pizza. Ganda naman dito. Madaming upuan, pwede kayo umupo dyan, I think. Or may specific store for that. Ayan. Andito lahat ng mga tao sa bandang dito. Ayan po. Willis Lane. Tignan nyo. Ayan. Malaysian street food. Ito naman, from the fridge. Mga beers. Mga non-alcoholic beverages. This one, barbecue area. Ayan o. Kung ganyan mga food ang gusto nyo, meron dito. Burgers. $18 yung pinakamura nakita ko. Ito, Japanese Ingri Ramen. $16.90 yung pinakamura nakita ko. Chicken katsu. Daming kainan, pero hindi na tayo kakain, guys. I'm just showing it to you guys. Crack chicken. Romeo's. Romeo's, take me. I'm not gonna be alone. Kumanta ng Taylor Swift song. Ito, down low, 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 low. Na 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 na. Na 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 na. You better be Vietnamese food. Look. Oh my God, I miss Vietnam so much. Ay, mahilig tayo doon, no? Fried Vietnam rolls. So, ang presyo is $6.90. Ito naman, Chinese food. Yan. If you guys want Chinese food, ayan. So, ang price niya ay, wala ka nakikitang price. Parang mga soup kasi nandito, oh. And dito naman, Mexican food. Yan, atake, Mexican, birria. Gusto niyo ba guys, magpunta tayo Mexico? Pwede yan kasi meron tayong US visa. Teka, parang feeling ko guys, puputok na yung labi ko. May share ako sa inyo na ginagamit ko. Hindi to sponsored. Ito pang kamay. Itong Jo Malone. English Fair and Free siya. Tapos sa labi naman, hala, hindi ko ba oh my God, di ko nadala yung sa labi. Wala akong dala sa labi. God guys, hindi ko pala dala yung nasa labi. Nagda-dry na yung lips ko. Ito guys, share ko na sa inyo. Bigay sa akin ito ni Hazel King, kung nanonood ka, ewan ko kung panonood mo itong New Zealand. Thank you so much for this one.
Yan. Hindi to part hindi to part ng pa-PR package niya before, pero binigay lang niya. Stress ako, guys. Halata ba? Halata ba sa vlog? Tapos nag-kiss. Halata ba sa vlog? Huwag niyo nang pansinin. Kasi malayo na tayo sa hotel eh. O bibili tayo para doon? Bibili tayo ng isang peraso para doon? Grabe. Meron bang lip? Wala namang lip dito sa Lush, no? Wala naman. Saka ang mahal naman kung dito pa tayo bibili. Ay, meron ata. Eh, ayoko naman ng ganyan. Bibiling brand, ang mahal. Wow, ang ganda. Ang ganda ng atake nitong ha. Ang ganda nito palang Willis Lane. Parang siya, guys. Parang siyang It's Giving Queen Victoria Building na sa Sydney. Parang ganun yung binibigay niya. Guys, halata ba? Nako-conscious ako tuloy ngayon. Ito na ngayon tayo, guys, sa Cable Car Lane. Let's go! Yes! Bukas siya! Thank you, Lord! Ayan, bukas! Nakakatuwa. The timing is very good. Di ba mayroon kang kasabihan na ang tamang panahon? Ito ang tamang panahon. Sakto, pagbalik natin, bukas na po ang Wellington Cable Car. Bukas na kaya siya? Ba't hindi umaandar? Hello? Yan na. And guys, so bukas nga siya, Wellington Cable Car. Ang binayaran natin is $12 round trip. Let's go! Oh, ito itsura. So guys, ang gamit natin is yung GCash card natin. So, ang bumawas sa card natin is 413 pesos for the round trip. Ayan na, guys. Gumalaw na. So, basically, around 12:22 yung biyahe. I think. Ayan! You guys, fun fact about this Wellington Cable Car. Over 102 years na siyang running. So, 1902 po siya. Diba? 1902 siya inopen dito sa New Zealand. Ayan, guys, pwede nyo puntahan from here yung Botanic Gardens, Space Place, Cable Car Museum. Ito muna tayo, guys, dito sa gilid. Papakita ko lang sa inyo yung track and also yung view. Ito yung sikat na view, guys. So, intayin natin pagbaba. Every 10 minutes daw eh. Gusto ko kasi makita yung bumababa siya, ganyan. Grabe, lakas ng ulan, like literally. So, guys, basically, itong Wellington Cable Car is kinoconnect niya yung lugar doon sa city center, which is Lambton Quay. Tapos, ito naman, dito sa area na to, andito na nga po tayo ngayon sa suburb, na ang tawag naman ay Kelburn. Medyo maikli lang yung ride. So, yung haba kasi nito, guys, is around 612 meters. And 5 minutes lang yan, pababa, pataas. Ayan, guys! Tingnan nyo, nagkababa yung mismong driver. Bye-bye! Ang bait niya. Oh, Baguio! Ay, wait, ito na pala. Cable Car Museum. Dito na lang muna tayo para merong cover. Basically, itong Cable Car Museum is open siya ng 10 a.m. to 5 p.m. and free entry. Walang kailangang bayaran. All about cable car lang to, I think. Cute. Cute, oh. Yung gagawin mo siya, ganun. Parang ganito siya, guys. Magkano? $14 ang mahal. Ano pala to? Pasalubong shop. Epek, ganun. Tanananan! Museum. So, maliit lang pala siya. Basically, this one, nagbukas po siya noong 2000. Ay, nag-flicker na naman yung camera. Dahil yan, guys, sa mga ilaw na ganyan. Ito yung itsura, oh. Iba itsura niya before. Ayun na. Ganda, no? Super iconic po talaga nitong cable car na to dito sa Wellington. Kaya nung pagpunta natin dito, medyo sabi ko, sayang naman yung una nating punta. And dalawa yan. Ito, dalawa. Kapag kapababa itong isa, paakyat naman yung isa. Then every 10 minutes sila nagsiswitch. Ganyan. And 8 o'clock daw yung last ride. Tinanong ko sa staff. Basically, ito, guys, yung itsura. So, dito tayo galing. Ito yung Lambton Quay. Tapos, ito naman yung Kelburn. Diba? So, itinatawid tayo pataas. So, nag-elevator tayo. Parang mas mabilis pa kapag kunyari naghagdan na lang tayo. Grabe naman talaga to. Mas mabilis pa yung turtle. Wow! Nagulat ako. Hindi ko in-expect. So, ito, mayroon pa dito. Ang ganda! I like this museum so much. Ang hilig ko kasi, guys, sa mga ganito talagang epic. Lalo na kung mayroon something history about that specific thing. Yan, kung paano ginagawa. Mga restoration from 2004-2005 grip car na 3. Ooh. Ito yung mismo ito yung machine ng cable car. Atake. Ito yung maghahatak. Okay.
So umaandar na. Guys, alam ko na. Hindi pala nating bit something. So, tinignan ko online. Kasi hindi ako mapanatag na hindi ko nakikita o nalalaman o naaalala. Ang tama pala, nothing beats Wellington on a good day. Diba, jet to holiday place sinasabi ko. Ang ulan! Paano tayo ngayon nagpupunta doon sa diba? Sa Botanic Gardens. Talaga guys, kasi open area yung Botanic Garden, so hindi talaga tayo makakapunta doon. Ang lakas ng ulan, no? Ito kasi tayo, guys. Andito ngayon tayo, di ba? Ngayon tayo. So, ang atake, pwede kayo magpunta sa Wellington Botanic Garden. Free admission naman doon. Maglalakad, okay siya. Kaya siya explore by foot. Pero, the rain is falling down. Ta-da-da-da. Ayan na. Yung Wellington Cable Car. Inyo, tayong kauna-unahang pumasok dito. Kasi bakti lang yung turista ngayon. Alam nyo, hindi lang natin naabutan. Pero yung original na wooden car dito, na-replace na siya nitong red car. Na-replace siya nung taong 1979, guys. Which is, maganda din naman to red car. At mas iconic to ngayon because of the social media photos. Tapos, alam nyo ba, based sa kanila, itong red car na to, kaya mag-accommodate up to 100 na tao. Pero, sa 100, one lang tayo. Meron bang isa sa likod? Ayokong tumingin sa likod, nahihiya ako. Pero parang dalawa kami. O, diba guys? Nakapunta tayo ngayon dyan sa Wellington Cable Car na iconic. Opo. Is papasok tayo sa Chemist Warehouse. And actually, hindi na talaga tayo papasok dito. Pero kasi may nag-message sa atin. Message tayo ni Miss Faye Teves. Shoutout sa'yo, Miss Faye Teves. Tapos ni-reco niya, Ivan, parang itry mo yung growth bomb sa Chemist Warehouse. Kasi guys, super na-stress na talaga ako sa hair ko. Which is, pag uwi naman natin dito sa New Zealand, magpapaderma ako for it. Yun lang naman, para makita din natin. Pero gusto ko lang i-check kung mura ba yung growth bomb or mahal. So, this Chemist Warehouse is sa Lambton Quay. Atake, may pang slimming pala dito. Mga low-calorie diet. Ang galing nakakatuwa. Keto Max, weight management support. Okay, mag-alala guys, promise. Mga around 2026 at 2027, nakikita nyo ang 2020 version ni Ivan ulit. Pero ngayon, konti-konti mo lang baby steps muna of dieting things. Guys, ito ang nireko ni Miss Faye Teves. Miss Faye Teves, $22 isa! Pero malay nyo naman, makatulong sa atin to, di ba? Yun naman ang mahalaga. So ito, pwede siya traveler friendly siya. Merong lalagyan ng maliit na hindi gaano malaki. So 22.94. Oh my God. Medyo pricey Kasi need natin to. Supercharged serum, recover and repair. I think parang okay itong repair. Ito naman, supporting strength, length, volume. Ito naman, ano to? Okay kaya to? May pa-booster serum pa ba tayo? Or okay na tong serum na to? Kasi serum din to guys I think okay na to. This one, supercharged serum na lang. Kasi booster lang to. Ito! Intensive support for thinning and distressed hair. Mas need natin pala to din. Teves Ayan, binili natin lahat except yung booster. Ang binayaran natin is $84.96. Ayan. Text natin si GCash, 2,880 pesos ang binayaran natin. Which is, I think, ganoon naman talaga kapag mga growth na related na products sa hair, diba? Medyo pricey talaga. Ngayon, pupunta tayo sa Weta Studio Tour. So, sa bus number 2 tayo sasakay. Let's go! Okay, so dito tayo sasakay. Ito po yung mga bus number here. 1, 2, 3, 4, 7, AX. Okay, sa 2 tayo. Dito. Gagamitin rin natin ang ating snapper card. Guys, bus 2. Thank you. Guys, nakababa na tayo and now maglalakad na tayo papuntang Weta Studio. So, ayan po, opo. For the lakad po tayo. Ayan, we're here na po sa Weta Studio. Weta Workshop, I mean. Ta-da-da-dan! Okay, this space is a Weta work in progress. Ito guys, basically dito po tayo sa mismong shop nagpunta. Ayan, mayroon silang ino-offer na tour pero ang available lang mamaya pa, like almost paggabi na, kaya lang kasi masyadong mako-cover yung whole day natin. Kaya sabi ko dito na lang ako mag-explore sa mismong area.
And medyo pricey yung tour nila dito, 60 New Zealand dollars. So ilalagay ko dito yung conversion. So parang for me, yung 2,000 kasi parang ang laki pa niya. Parang okay na tayo dito na muna. Dito na tayo mag-explore. Kasi nagbakasakali din ako kung meron bang parang chance na parang makapag-explore na tayo lang. Alam niyo yun, yung parang papasok tayo, hindi pwede. Usually daw, ang protocol nila dito is may guide. So if ever kasi kapag gano'n, ituturo kung paano yung mga effects. Ganyan. So, yun ang hindi natin magagawa sa part na to. Ngayon, guys, ang pupuntahan naman natin, since namahalan tayo dun sa Weta workshop area, kasi guys, 2,000 piso din. So, ngayon, magpunta tayo sa Mount Victoria Lookout. So, from here, meron tayong 2 sasakyan. Ay, ang galing. Meron tayong 2 sasakyan na bus and I'll show you around later. Grabe talaga yung hangin dito, no? Pwede bang magbigay naman kayo, Wellington, ng hangin sa mga ibang bansa na hindi nakaka-experience nito? Share your blessings. Alam nyo guys, yung part na pumupunta na ako sa pinakasulok na ganito. Yung para wala ditong hantas dito. Para nakukoberan tayo ng ng mismo mga pader. Ayan guys, nakasakay na tayo ngayon sa bus number 20. At yan, malapit na tayo dun sa Mount Victoria Lookout. Ito yung sasakyan nyo kapag kagaling kayo sa city center papunta sa lookout area. Tapos alam nyo, ang gusto ko din dito kapag ka sa mga bus dito sa abroad, kahit mag-isa ka, hindi kayong parang di ba sa jeep sa atin sa Pilipinas, pag mag-isa ka, ita-transfer ka sa ibang tao. Dito hindi ganun. Ayun, may isa lang tayo. Ayan, Mount Victoria Lookout. Ayan, baba na tayo. So, snapper, thank you so much. Please check your balance. Thank you. Ayan guys. Punta tayo dun sa area dun. I think dun tayo sa area na yun para mas kita yung Mount Victoria area. Gusto ko yung fact na mag-isa lang tayo dito na naman. Bakit ganun po? Opo. Medyo malabo guys, pero kung nababasa nyo, pa left yung lookout, pa right naman Zoo Newport Airport. May airport pala dito. So we will make lakad-lakad. Ayan guys, ganito yung itsura. So umakyat tayo dito. Mount Victoria guys, 643 feet above sea level po ito. Talagang turista tayo lang. Tapos this one guys, one of the most popular na free attractions dito sa Wellington. Sabi, ang lamig! Ang hangin! Oh my God! Ayan yung lookout area. Finally! We're here. Yan. Wow! Narating din natin sa wakas. Ang saya. Ayan guys. Hiningal ako! So guys, from here, makikita nyo na nagla-landing at nag-take off yung mga aeroplano. Ayun yung Wellington Airport, oh. Kita niya? Ayun siya! Meron nagla-landing! Medyo malabo pero ayun doon. Ayan guys, again, para makapunta dito from city center, sumakay kayo sa bus number 20. Welcome to Mount Victoria Lookout! Hey! Grabe yung hangin dito. Parang hindi na tumatalab yung microphone ng DJI guys. Pero aminin, mahigpit ang pagkakakapit ng ating cup. One more look. Pababa na tayo. Ayun, may mga taong dumadating. Ayan guys, nakabalik na agad tayo dito sa bus stop. Kasi alam nyo, tayo nga, hindi naman tayo ganun kalamiging tao. Napakalamig dito at hangin. Alam niyo yung mix ng lamig at hangin? Ganun eh. So ayan, ito po yung timetable ng mga biyahe ng bus 20. Oo, grabe. Ang lakas. And actually, magti 3:05 na. So tamang-tama lang yung pagpunta natin dito. Hintayin na natin na lang. Grabe din tong mga nakatira dito na bahay, no? I mean, yung mga tao dyan sa bahay na yan. Araw-araw nilang dinadanas yung ganitong kalakas na hangin. Siguro pag nagpunta silang Pilipinas, masyado silang maiinitang todo-todo, like literally. Yay! Ayan na guys, yung bus. May susundo na sa atin. So, atin pong na-test at ating nasaksihan na real time yung mga nakalagay dito. Kasi sakto lang yung pagdating po. Yan. Bus number 20, going back to the city. Yan guys, ibinaba na ngayon tayo dito. And pumunta na muna tayo sa hotel. Meron lang akong need kunin. Then after nun is pipili na tayo sa Mount Vic Shippery sa sinasabi
sabi ng mga Wellington-based na viewers natin na masarap daw doon ang fish and chips. Kasi di ba alis na nga tayo tomorrow. Then after nun, pupunta naman tayo sa Pack and Save. Yung Pack and Save, isang sikat na bilihan dito na mura. Actually, hindi ko pa napupuntan siya ever. Kaya yun, later. Okay guys, we're back. And now, pupunta na tayo sa Mount Vic Chipery. Yun lang siya. And kabubukas lang niya. Tabi lang siya ng Embassy Theater. Which is dito yung ito yung nag-host ng, ano liyan? Quiz to guys. ng world premiere ng Lord of the Rings. Yun guys, ang tagal natin nag-TS. Hindi ako kumain talaga ng fish and chips before. Para dito. Yan. Bukas na siya. Yes, please. Tayo kauna-unahan. Nakakatuwa. Wait, paano? Ganon. Slide pala. And, okay. Ito guys yung menu. Which one is your bestseller? Bestseller? The best seller. So normally it's a turkey fish beer batter with chip panko agria. Is that fish and chips? Chicken snack box. Yeah. Okay. Or the chicken snack box here is for chicken meal, so I good side. Oh, but I want fish. Yeah. So normally it's the This one. turkey beer batter with hangar. Beer batter. Most popular traditional fish and chip. Okay. Okay, one. Thank you so much. Do you accept card payment? Card payment? Hard payment. Okay. Thank you. Ayan guys, $23.50. Top. So gonna be typical. Yeah. Local Yeah. style beer batter fish with the handkerchief we cut in stores. Okay. Everything is fresh and local. Okay. Thank you so much. And this one is your recommended The tartar sauce. Slightly sour, so gonna be matching, make it balance. Yeah, with the okay. heavy fish and chip. Yep. Yeah. Thank you so much. So guys, ayan, pipiliin nila kayo ng sauce dyan. So tartar sauce daw yung pinakasikat. Actually, ito yung in-order natin, pero ngayon, for the change, ito naman. Thank you! And ito yung menu. Ang sikat daw nila dito is yung traditional fish and chips na in-order natin. Saka ito, CFC snack box. Pero ayoko na muna yan, guys. Diba? Huwag na muna tayo ganyan. Fish and chips muna yung atake natin. Ito kaya yun. I'm so happy. Mayroon din sila ditong belly burger. Yan. May family pack din. Battered house fish. Crinkle cut chips, $35. And family pack for 2 yun. Potato fries sauce. Coleslaw salad. Alam nyo, para makatipid, ang ginawa ko, nagdala ko ng water, syempre. Ito yung dinala natin. Ta-da-da-da! Wow! Alam nyo guys, mayroon akong problem na i-share ko sa inyo. Kasi, di ba, kung napapansin nyo recently, ang lagi kong ginagamit is Gcash card. So, ito pong card natin. Itong card na usually ginagamit ko. Alam nyo, na-compromise siya. So, na-compromise siya kasi, di ba, tap, ganyan. And, alam ko namang mga secured naman yung mga tinatapan natin. So, unang nangyari sa atin ito sa Sapporo, naalala nyo kung nanood kayo ng first Sapporo vlog natin, is na-compromise yung credit card natin na BPI Visa Signature din. So, ang ginawa ko nagpatulong ako sa friend natin na si Jax. Sabi ko kay Jax, Jax, paano gagawin? Ganyan. So, tinawagan online, ganyan. Then, na-permanently block na yung unang Visa Signature natin. Tapos, ito yung pangalawa. Tapos dito is biglang may nag-notify sa akin na tawag doon na merong na-charge na $62. Usually ang na-charge dito NZD. NZD kasi New Zealand dollars, di ba? So, tinawagan ko agad yung fraud basta yung hotline ng BPI for fraud things. Ganyan. So, tinanong ganyan, check ganyan. Tapos yun, permanently block na to. Kaya ngayon wala tayong credit card na ginagamit. Oh, okay na? Okay, thank you. Wait lang. So yun, tuloy ko lang ulit. Kaya permanently block na to. Kaya wala tayong ginagamit ngayon na card. And usually, yung Gcash card yung ginagamit natin. Meron tayong isang ginagamit which is Union Bank din. Kaya lang, hindi siya gumagana dito sa New Zealand. Siguro kailangan pang itawag. Yung BPI kasi no need na to call eh. Kaya yun lang naman. And yun ang reason kung bakit pag-uwi is pupunta na ako ng bank for that. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ganitong klaseng experiences para malaman nyo na kapag kunyari may biglang unauthorized transaction na biglang nag-chat or nag-text sa inyo yung bank nyo, is tumawag na agad kayo tapos ipa-permanently block nyo na siya. Kasi nung una sinasabi kong ganyan, kung okay lang ba na wag na munang pero sabi kasi nung sa call, is much better daw kung iba-block na kasi, ang ibig sabihin daw nun, mayroon na daw nag-a-attempt, ganon. Hindi naman ako nagta-type online or kahit ano, no? Pero wala tayong magagawa. Yun lang. Ito guys, yung fish and chips natin dito. Grabe, ang laki naman pala nung chips nila. Tapos ano siya yung patatas talaga na chinap-chap, kaya parang much better, no?
Hindi siya yung tulad dun sa iba. Yung sa iba kasi parang fries, ito patatas talaga. So, let's try it. Ito muna may chicken salt. Kasi meron pa chicken salt sila dun para matikman lang natin. Ang sarap. At patatas talaga. I mean, yung patatas talaga siya na chinap-chop. Ang init hanggang loob, oh. Ang taba. Diba? Tapos ito may kasamang tartar sauce. Kainin ko na nga yung fish para masabi ko na sa inyo review natin. Wait, ayan, tartar sauce. Mamaya ka muna, ang taba-taba ng mga ano dito. Sinabi sa akin ng mismong tao dito, mas maganda daw kung kakamayin kasi ganito yung ginagawa ng iba. Pero hindi eh, yung kung kamayin muna eh. Di ba kahit fries nga, tinitinidor ko minsan. Ano ba yan? Nadurog. Sarap. Sarap. Tama to guys. Pagka nagpunta kayo dito sa Wellington, visit kayo dito sa Mount Vic Chicory. 10 out of 10. Yung lemon, di pa pala natin naaano. Meron sila dito lemon, pepper. Lagyan natin sa fish. Sarap guys. Worth it. Worth it yung ginastos here. Punta kayo dito. Kaya lang, sa super lambot nadudurog siya. Ang nagpapatigas lang yung mismong butter. Alam nyo guys, huwag nyo ako husgahan na. Pero ngayon ko lang nalaman na ito palang fish and chips, yung fish dito ay nilalagyan ng vinegar. Kumbaga meron talaga lalagyan, ano, ito yung vinegar. Ang galing. Ngayon ko lang nalaman. Kasi usually, diba, parang ang thinking ko, either ketchup, mayo, aioli sauce, or tartar. Meron daw ginagawa ng mga lokal dito. Sabi ng staff, mabait eh. So, di ba nare-recommend ko siya sa inyo? So, kung tatanungin sa akin, bakit parang nagustuhan ko siya? Ibang take to sa mga natitikman natin sa mga ibang places, even sa Australia. Ito yung mismong chips niya, or yung patatas, talagang patatas. Hindi siya yung parang, I'm not sure kung parang nabibili to sa mga New World dito yung patatas na to, pero mukha kasi siyang patatas na chinap-chop, yung parang fresh. Ganun yung parang nakikita ko. Tapos meron 2 pirasong lemon na kasama. Ayan. Daw ako ayaw kasi masyadong maasim-maasim, kaya yung isang lemon lang pinipiga ko lagi. Tapos yung sauce niya, masarap. And ito, kumuha ko ng suka kasi yun ang nirecommend tong staff dito. So, sa sarap ng mismong isda, okay yung isda, guys. Like, malambot yung loob, ang nagpapatigas yung mismong coating. So, masarap siya. Basta lasang isda, hindi ko ma-explain eh. Pero ganun yung lasa niya. So, kung gusto nyo matikman, at pupunta kayo sa Wellington, magpunta kayo dito. Madami ding nagre-recommend nito na local. Last bite. Dito naman yan sa sauce naman na to. Okay, we're done eating guys. Again, the Mount Vic Chicory. Na-establish yun ng 2012. Kabubukas lang pala, hindi pa siya ganun katagal. Guys, gusto kong yung meron sa atin nagme-message sa taga Wellington ngayon dito. Shout out kay Miss Mai DJ Carillo. Tama ba? Tignan niya, sabi niya sa atin, "Hi Ivan, I'm watching your YouTube vlog. Sad to say the weather here in windy Wellington is not cooperating today, but hoping you still enjoy your time here." Yes po, nag-enjoy po ako. Halata naman po na, iba talaga yung enjoyment natin ngayong araw kasi madami tayong napuntahan and I really like it so much. Saka para sa akin, yung mga ganyan lang klaseng weather o kahit super hangin, basta yung merong araw, okay pa din. Kung napansin nyo, ang hindi lang naman natin napuntahan is yung Botanic Garden sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo before, di ba? Because of the rain. Ano ulit natin tong Haka House, Wellington. And actually guys, mas maganda yung location yan. To be honest, kumpara dun sa tinutuluyan natin ngayon. Thank you dun sa nag-message na appreciate ko yung mga ganun klaseng update. Kahit alam ko naman na nagme-message pa din kayo. Gets niyo yung point? I really appreciate it. Parang feeling ko, di ba meron tayong na-release na vlog before. So yung mga taga dito, parang feeling ko baka mamaya nasasad kayo or nalulungkot kayo kasi hindi naging maganda yung stay natin dito. Parang yun yung assumption ko ha. Kasi may nag-DM talaga saka nag-PPM. So, wag kayong mag-alala, na-appreciate ko po yung Wellington. Promise. It's just that before kasi, pinagkukumpara ko siya sa Auckland. Pero, ngayon naman kasi, ang ganda ng weather natin. Madami tayong napuntahan ngayon, di ba? Nakita nyo naman, kaaga nga nating kaaga nga nating kumain dun sa Chicory area kasi 4 o'clock to 8 p.m. lang siya bukas. Gusto ko mga bandang paggabi, nandun na tayo sa Pack and Save area. Pero andito ngayon tayo sa New World kasi maglo-load tayo ng card natin, ng transport card natin. Snapper. Sa pag-load na tayo. So guys, meron tayo na-meet. Ano po pangalan nyo? Joward po. Ayan, sa napanood nyo yung first vlog ko dito?
Ayan, at least nakabalik tayo dito. Actually, pumunta akong Pack and Save ngayon eh. Tapos, aalis na ako. Pa-exit na ako ng Pa-exit na ako ng Pilipinas. Sige, picture tayo. So, diba guys, meron tayong na-meet na Pinoy. Grabe! Nagka-picture sa atin si Kuya. Maraming salamat po sa mga nagpapapicture. Kinikilig. So, maraming salamat guys. If ever kapag ka na-meet nyo ako kahit saan pa man yung parte ng mundo, I really appreciate it. Alam niyo yun, we will make a stop. We will stop, move forward. Weird. Stop, move forward. Basta, ihinto tayo and we will smile. Something like that. Ayan. So, dito tayo sasakay sa Stop C. 4. Yan! Dito na ngayon tayo guys. Binaba na tayo ng bus number 4. And palakad na tayo sa Pack and Save Kilburnie. Tama ba yung bigkas ko? Kilburnie. Ganda dito oh. Daming mga shops. Hindi lang yung mismong Pack and Save yung mga nakapaligid ng mga Indian restaurant, mga bili ng salamin. Dito sa side na to, nakita ko kanina merong Chemist Warehouse. Di ba kasi sa atin ang madami McDo saka Jollibee? Ayan na, finally! Pack and Save! Tignan nyo naman guys, naglilibot tayo. Tignan nyo yung ulap. Grabe, no? Halatang uulan ng malakas. Tignan nyo, nakalagay dito sa tagline ng Pack and Save. We buy in bulk, so you save big. Tignan natin, ako mura talaga. Ako guys, kung nakikita nyo, pero ayun oh, may Woolworths doon, tapos ito, Chemist Warehouse. And Pack and Save, open 7 days. Let's go! So, bodega level type pala siya. Yan. Teka, mag-ano muna tayo. Toilet. O, may toilet dito ha. Ibibilin ba tayo? Parang wala naman. Pero check natin. Ay, nakakatawa. Hindi tayo dadaan dito. Paano siya? Ayan. Alam nyo, to be honest guys, yung maleta natin, hindi siya ganoon kapuno ngayon. Sayang yung 30 kilos natin. Tignan nyo, Sunsilk, $9.99. Mura ba? O, Centrum, men, women, Advance for adults, $12.49. Parang ang mura. Bilan ko nga yung parents ko. Check ko muna kung ano yung iniinom nila. Ma, ano vitamins nyo dito? Ay no, nagkakanito kayo? Hindi. Hindi nyo nakikita? Centrum? Nagsasentrum ba kayo? So, di ba, bumili tayo ng ganun. Ito naman. Alam niyo, nalilito ako sa mga nakalagay na unit price tapos merong yellow na nasa taas. Wait nga, isipin ko muna mabuti. First time natin pumasok dito. Okay, na-gets ko na siya. Actually guys, ang lawak eh. Oh. Kaya lang kasi hindi to grocery vlog, kaya hindi ko sa inyo maipakita. Ang buong buo, ganong level. Wow, iba't ibang klaseng drinks. Sabi, ang mura naman, $5.99 lang to. Johnson's Body Care. Guys, parang okay siya, no? Ang mura ha, Johnson's Body Care. $5.99. Ito, $5.99. Bali magkano? Oh my God, ang mura for 200 pesos. Tapos Johnson's yung brand. Tapos, ang 1 liter, ang mura. Ang bigat kasi, 1 kilo na agad to. No? Yun ang mahirap pag kunyari nasa abroad, tapos meron kang kilong pauwi lang, tapos wag ka ganito, ang bigat agad. Ito mga vitamins, and mga pang ipin-ipinan. Saan yung vitamins? Guys, yung mga vitamins, dami. So, yung fish oil nila, $24.99. And vitamin C, 120 chewable tablets. Ang presyo niya, $15.29. Nga din ako nito. Para sa akin naman. Kasi syempre, hindi naman na tayo kids, no? Ito pang kids, oh. Grabe ang mura nito, oh. Itong Palmolive na to. Shower gel, milk and honey. $3.49 lang, guys. Kamura, guys. 118 pesos convert ko. Ito naman, 180. Nivea Men. Amoy nga natin. Okay din yung amoy niya. Pero try ko yung iba pa. Ito mabango to. And okay din siya. This one. Ito kasi mas mura to, Ito 3.49, no? Tapos para pa siyang lotion. May vitamin E. Dito tayo kung saan makakamura. Tapos, para lang aware kayo, yung mga tinapay dito, yung mga bread, toast, mga yung isang buo, $3.79 naman siya. Meron din dito mga herbs, oh. Usually yun nakalagay, $2.49 yung presyo bawat isa. Chocolates dito sa Pack and Save. Yung, wala akong maliit naman. Ang laki-laki naman kasi ng Toblerone na to para makita ko sa inyo. Itong Kisses is $6.79. Itong Cadbury, $10.79. Itong M&M, $7.29. Ito, $5.69 yung ganito. Ang laki, guys! Diba? Dito kayo mamili, if ever, kesa sa New World, saka sa Woolies. Madami nagre-record na dito daw mura. Dito na may mga olive. Ayan, dami. It's giving Chemist Warehouse yung yung pagpapak at pag-aayos. So, mga mi goreng.
Alam niyo sa lahat ng lugar may mee goreng, no? Wala na, nakakatuwa lang kasi Indonesian brand siya eh. Tapos lahat ng mga restaurant, lahat ng grocery na pinupuntahan natin meron. Walang barilya. Sayang naman. Ito guys, yung mga Pringles. Kung mahilig kayo, $3.79. Nakasale yung Lay's, oh. Yung Lay's nila, $2.49. Ayan na. Bayad na tayo. Ito lang yung binili natin. Actually, papasalubong ko lang lahat yan. Except dito, akin to. Itong advanced na adult. Ayan guys. Nag-i-scan na tayo ngayon. So, in total, magkano? $45.44 yung babayaran natin for these items. Tapos card, yung pambabayad natin. Card! Pay. Paano magka-card? All other payments. Credit. Ay, tama yan. Please, accepted. Yeah! Nakabayad tayo gamit ang GCash card. Do you like receipt? Yeah, I want. Ito. Ang haba naman na resibo. So guys, good morning. Tayo po'y aalis na. Mag-check out na tayo dito sa ating hotel sa Microtel by Windham dito sa Wellington. Flight natin is 15:40 pa. So meron pa tayong few hours para liwaliw dito sa Wellington. At ngayon guys, napag-isip-isip ko, mag-brunch na tayo at bumalik tayo doon sa kininan natin kahapon na 1154, yung 1154 na pastaria. Grabe guys, nag-enjoy talaga ako doon ng todo. Ngayon, let's go. Okay guys, so hindi ko na-videohan yung pagpasok ko dito, pero andito ngayon tayo sa Floriditas. Yan. So sarado pa kasi yung pastaria na pinuntahan natin. Pero, recommended ko pa rin talaga yung like literally, ang sarap talaga nun. So kung hindi ako busog dito, kasi dito tinapay lang yung binili ko, parang gusto kong balikan pa rin yung pasta. Gets nyo yun? So parang gusto ko pa rin siyang balikan talaga. Kasi parang feeling ko dito sa Wellington, medyo matatagalan bago tayo bumalik. So, yun. Dito ngayon tayo sa Floriditas. And ang in-order natin is smoked fish hash. So, para fish naman yun. Tapos, kung meron pang space sa ating katawan, gusto kong balikan yung pasta doon. Kasi yung pasta talaga, guys, like literally, ang sarap talaga. Masyado ko siyang hinahype sa inyo. Kasi talagang, ganon. Ito itsura ng Floriditas. Actually, napaka-lawak. Di ko lang na-videohan yung side na to, pero meron pa dyang space. Ito yung itsura niya. Guys, ito yung smoked fish hash. Parang okay na ako dito. It looks really yummy. Yan, so meron siyang poached egg, tapos fish of course, then mga potatoes, yan. Alam niyo kung aamayin ko siya, it's giving tinapa vibes. Ganun yung amoy. Tapos, mas masarap siya kapag nilagyan daw ng chili sauce. Kasi may pa-water naman na sila. Tapos salt and pepper ito. Okay, let's eat. Ang sarap niya guys, nagko-complement yung mismong patatas. Tapos dun sa smoked fish or tinapa. Pwede pala yung ganun, no? Tapos ito meron silang secret sauce na parang medyo cheesy yung flavor. Which is like natin yung. Yan. Tapos ano natin to? Para kumalat. Wait. Ay! Tumuri. So, worth it. Saka iba. So yan, bumalik tayo ulit dito sa 1154. And this time, truffle naman ang in-order natin. Parang kasing sabi ko, hindi ako mapapanatag at natatahimik hanggat hindi ko natatry yung truffle dito. Then, kasi flight day naman natin ngayon, hindi na tayo kakain mamaya. Then, sa aeroplano, super light meal lang naman doon. So, baka mamaya matulog lang ako mamaya, di ba? So, ayan. Ibinaba na ngayon tayo dito guys nung Airport Express. Then ayan, aalis na ulit sila dito sa airport. And tara, pumasok na tayo at mag-check-in. Kayo umalis kasi dito sa vlog na to, sasabihin ko din sa inyo kung magkano yung total na nagastos natin dito as a solo traveler. Parang tingin ko pwede na nating sabihin kasi paalis naman na tayo. Hello guys, and now andito na ngayon tayo sa Brisbane International Airport. So layover time to. And gusto kong gamitin yung super ikli na layover natin to explain sa inyo magkano yung nagastos natin sa hotels, sa
sa flights, sa mga ginastos natin sa GCash and also sa credit card, okay? And pagkukumparahin natin yung ginastos natin before, nung unang New Zealand natin at yung ginastos natin ngayon. So ngayon po kasi tayo po ay solo travel, so lahat ng ito ay solely tayo lang ang gumastos and wala tayong kahati, ganyan, okay? And yung una naman na pinuntahan natin is meron tayong mga ka-share doon kasi may mga kasama tayo. Tapos nag-activities tayo doon tulad ng mga Milford Sound, tapos Lake Tekapo, Mount Cook, mga ganyan yung mga pinuntahan natin doon. So if ever po kung hindi nyo pa napapanood, ito ilalagay ko dito yung playlist ng New Zealand, the first travel series natin. And kung tapos nyo na panoorin yun, pwede nyo panoorin yung ngayon, okay? And ngayon gusto ko nang i-share sa inyo ang ginastos natin. So dito po sa hotels is lahat ng hotel na to, yung hotel natin sa Wellington, hotel natin sa Auckland, sa Christchurch, sa Queenstown, and also yung pabalik uli, which is yung Wellington na hotel na microtel naman, okay? Doon naman sa flights, itong Qantas na airlines natin na Manila to Sydney to Wellington, tapos yung Brisbane, Wellington to Brisbane, then Brisbane to Manila, and also yung flights natin na mga domestic doon mismo sa New Zealand. And para makita nyo yung full list, ilalagay ko sa description yung Google spreadsheet para makita nyo, okay? So meron kasi mga nakatingin dito, nahihiya ako guys. So sasabihin ko na sa inyo to. Una, sa mga hotels, ang nagastos po natin sa hotels is lahat po yan ay private room, pero meron tayong mga hotels na merong shared bathroom. Kapag kami shared bathroom, may ka-share ka sa bathroom pero private naman yon, like merong mga cubicle, merong mga pintuan, kaya wag kayong mag-alala. Tapos meron din tayong mga hotel na merong private room tayo, ay private bathroom mismo tayo. At yung hotel naman, kasi hostel, combination of hostel and hotel yung tinuluyan natin dito. And so far guys, bago ko sabihin sa inyo yung ginastos natin, pinaka nagustuhan ko po talaga ang service ng Haka House. So kung nag-iisip pa kayo kung saan kayo tutuloy, kung may Haka House po sa pupuntahan nyo sa New Zealand, i-consider nyo kasi mabilis yung wifi, tapos mura pa. Tapos kung on a budget kayo, pwedeng dorm type yung kunin nyo, okay? Ang pinaka nagandahan ko naman is yung MiPad Queenstown. So, kung pinakaganda yung factor, MiPad yun. Yun ang pinaka nagandahan ko. And lahat po ng tinuluyan natin, maganda yung location. Pero since dalawa'y tinuluyan natin sa Wellington, Haka House Wellington, tapos yung Microtel by Windham, mas i-recommend ko po sa inyo na mag Haka House Wellington na lang kayo kaysa yung Microtel Windham. Okay? Dahil maganda yung location niya and also mabilis yung wifi. Mabilis din naman dun sa isa, pero parang mas nagagandahan ko yung location kasi ng Haka House talaga. So, let's proceed. Ang nagastos po natin sa hotels is 53,529 pesos. Tapos sa flights naman po is 76,603 pesos. And sa GCash ilalagay ko dito sa screen yung mismo na gastos natin, which is 19,521 pesos. Tapos yung kinaskas natin sa credit card, which is lahat yan ng mga pagkain natin, transportation na iba, yan, credit card, lahat yan, 29,871 pesos. So basically dapat talaga sa puro card na lang natin sa BPI natin ikakaskas, pero unfortunately is na-compromise siya, kaya yung iba ay sa GCash ko kinaskas, kaya tumaas yun sa GCash, okay? So in total, ang nagastos po natin is 179,524 pesos sa trip po natin na to. Lahat na nakita nyo ng ginawa natin, kinain natin, pinuntahan natin, sinakyan natin, lahat yan, ito po ang nagastos. And parang for me, sulit na siya kasi medyo matagal po tayo sa New Zealand ngayon kumpara sa New Zealand before. Yun nga lang, hindi tayo nagpunta ng Mount Cook na, ng Lake Tekapo, ng Milford Sound, ganyan. Kaya wala yun dito sa computation dito. Pero doon sa before is kasama siya. So yun po ang nagastos natin. Again, 179,524. Ilalagay ko naman dito sa screen. And yung nagastos naman natin before, kasi meron tayong Google spreadsheet, diba? So yung nagastos naman natin before po ay 189,400. O diba? So mas malaki pa rin nagastos natin before. At yung ngayon naman nag-solo travel tayo, medyo mababa pero medyo konting activities, pero mas mahaba naman yung days ng pag-travel natin, diba? So far po nag-enjoy po talaga ako dito po sa ating ganap ngayon. And if ever guys, sa mga taga New Zealand dyan, hello sa inyong lahat kasi ang dami talagang nag-reach out guys kung pwedeng ida-drive daw tayo sa ganyan, ida-drive sa ganon. Okay, mag-alala, okay, ito nangangako na naman ako.
ayoko kasing nangangako tapos hindi ko siya tinutupad. Opo, pero ito, if ever, i-follow nyo ako sa Instagram account, ilalagay ko dito yung user handle sa Instagram account and yung broadcast channel, ayan, ilalagay ko dyan. Yung link po nasa ibaba. So basically, doon kasi ko nag-a-announce kung saan po ako pupunta, kung pupunta ako sa ganito. So doon po kayo mag-reach out sa akin kasi mas nababasa ko talaga sa Instagram. Nakikita nyo naman kapag kunyari, meron tayong mga pop-up sa cellphone. Instagram talaga yung lumalabas na talagang agaran, ganyan. So, minsan hindi ako nakakapag-reply kasi nasa tour ako, nagtutour, ganyan. Pero kapag may time naman po, nire-replyan ko naman. Again, para po sa real-time updates natin, travel updates, follow nyo po ako sa Instagram dyan. And also, meron nga pala tayong Facebook group. Together yan with our travel besties na si Shanice and Marvin. So, yung link ilalagay ko sa ibaba. Kung meron kayong katanungan about sa mga anything travel related, anything kung saan yung travel destinations, is i-post nyo lang dyan. At kung meron kayong gustong i-share at i-tip na kainan somewhere, kahit sa Europe pa yan, kahit sa Asia pa yan, Oceania, South America, North America, pwede po doon. Okay? Again, maraming salamat po sa pag-watch ng ating New Zealand Travel Series. Abangan niyo po ang mga susunod nating vlogs dito sa ating channel. And nasabi ko naman na ang susunod natin is Hong Kong and Japan. Nasabi ko na yun sa mga previous ganaps natin dito sa vlogs. Pero syempre, meron akong surpresa sa inyo na mangyayari siya sa September at yan ang dapat niyong pakaabangan. Again, this is Ivan de Guzman. Maraming salamat po. Kia ora. Kia ora yung hello, diba? Yung parang ganyan something. And again, super na-appreciate ko yung New Zealand. Super love ko yung New Zealand. Babalik tayo. Hindi man ngayong taon. Hindi natin alam kung next year. Pero siguro next year. Again, this is Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks.